sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, ang mga intensyon ng mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Grego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at inuutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa.
Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat niyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kaniya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, usigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na Ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig niyo na po ba yung kasabihang, hindi lahat ng mabuti ay dapat nating gawin kasi hindi lahat ng mabuti ay kalooban ng Diyos para sa atin. Narinig niyo na po ba? Pues ngayon, narinig niyo na mula sa akin. Seriously, sinasabi ko po yan kasi yan ang sinasabi sa atin ng ating unang pagbasang napakinggan. Dito po ay narinig natin ang pagsasalansala o paghadlang ng Espiritu Santo kay Pablo at sa kanyang mga kasama na pumunta ng Asya. And then, sa following verse, pupunta rin sana sila ng Mysia. Ibig nila sanang pumasok ng Bithynia, subalit hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Ay parang ang sungit naman ng Espiritu Santo dito. Again, seriously, ano ba naman ang gagawin nila Pablo at ng kanyang mga kasama sa Asya at sa Bithynia? Pag-staycation ba sila? Magbabakasyon ba sila? Wala namang masama diyan. Ito, may gagawin ba silang masama? Wala. May gagawin pa nga silang mabuti. Magpoproklama sila ng mabuting balita. Pwede rin silang magpagaling ng mga may sakit dyan. Sa kapangyarihan ng Panginoon ay binigay sa kanila. So bakit sila hinahadlangan ng Espiritu Santo? Mabuti yung gagawin nila eh. Bakit hindi sila hayaan? Palagay ko po ang magandang paunang sagot para dyan ay yung sinasabi mismo ng Diyos sa Isaiah 55 verse 9 na nagsasabing, "Kung papaanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi kayang arukin ng inyong kaisipan." So, ibang mag-isip ang Diyos sapagkat meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Meron siyang nalalaman na hindi natin nalalaman. Kaya ibang-iba rin ang kanyang paraan. Ang concern lang kasi natin ay gumawa ng mabuti. Ang concern ng Diyos, sigit pa dyan. Concern din niya, saan tayo gagawa ng mabuti? Kanino tayo gagawa ng mabuti? At kailan natin ito gagawin? Sapagkat ang paggawa ng mabuti sa maling tao, maling lugar, maling timing, ay po pwedeng makasama sa halip na makabuti. Halimbawa na lang ay ang pag-prevent nga po ng espiritu sa kanila na pumunta ng Asya. Which by the way ay pansamantala lamang sapagkat
Darating ang pagkakataon, makababalik si Pablo at ang kanyang mga kasama sa Asia at makapagpoproklama ng mabuting balita. So pansamantala lang. It's just that, during that time na gusto nilang pumunta, hindi pa ready ang mga tao. And so God redirected them sa Macedonia at sa kalakhang Europa. And it proved to be a very good idea sapagkat ito ang nagbukas ng mas malawak na misyon nila hanggang sa mabalik nga po sila uli sa Asia kung saan ang mga tao ay handang-handa na. O isipin po ninyo, kung nagpumilit si Pablo at ang kanyang mga kasama, na kahit pineferbrand sila ng Espiritu Santo, nagpumilit silang pumunta ng Asia, malamang sa hindi naging fruitful ang mission nila. And worse, baka napahamak pa sila. Di ba? So dito po natin makikita na ang mga saradong pintuan o mga sinasaradong pintuan ng Diyos para sa atin ay hindi necessarily rejection kundi redirection. Hindi necessarily punishment kundi protection. Hindi necessarily setback kundi setup para sa kaniyang mga mas magandang plano at pangarap. Kaya huwag ka sanang masyadong malungkot kung meron kang mga mabubuting plano na hindi natutuloy. Mabuting lakad, mabuting oportunidad, mabuting ministeryo, or mabuting relasyon. Sabihin mo minsan, wala namang masama doon. Sapagkat po pwedeng mayroong mas magandang plano at mas makabubuting plano ang Diyos para sa iyo at sa mga taong nakakasalamuha mo, sa mga tao sa buhay mo. Kaya tigilan mo po yung pagtatanong sa Panginoon na, Lord, ba't di mo tinuloy? Manapa, simulan mo yung tanong, Lord, saan mo ko gusto tumuloy? Kanino mo ko gusto tumuloy? Kailan mo ko gusto tumuloy? Samantala, baka naman po nakakaramdam tayo ng pagka-burnout, pagkawalang gana, o pagiging hindi masaya sa isang bagay kung saan feeling natin tayo na stuck na sa isang negosyo, sa isang trabaho, sa isang relasyon. Tapos, hindi naman pala talaga yun ang plano ng Diyos para sa atin. Dasal pa tayo ng dasal na sana maging fulfilled na tayo, maging masaya na talaga tayo, magkagana tayo, maging maayos ang buhay natin. Gayong ang parang gusto palang sabihin ng Panginoon sa atin, hindi naman yan ang gusto ko para sa iyo eh. Pinipilit mo eh. Kaya napakahalaga po na lagi tayong nagdi-discern, lagi tayong nagninilay, lagi tayong nagdarasal, lagi nating kinakausap ang Diyos, lagi tayong naglalaan para makinig sa Kanya, hindi lamang para magsalita ng magsalita, para pwede nating mapakinggan kung ano ang kalooban niya para sa atin. Napakahalaga yung nagiging sensitibo tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Sapagkat sa mga pangyayari sa buhay natin, pwede nating makita kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay natin. Napakahalaga rin na gumagawa tayo lagi ng mabuti, na lagi tayong sumusunod sa utos ng Diyos. Katulad ni Pablo at ng kanyang mga kasama. Kasi kung saan pa tayo pupunta, kung ano-ano pa'y ginagawa natin na alam naman natin hindi kalooban ng Diyos, mas mahirapan tayong malaman kung anong kalooban ng Diyos. Kung saan-saan tayo nagpapakaligaw-ligaw eh. Ngayon din naman, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos kahit na mahirap, kahit hindi natin naintindihan. Pero sigurado tayong yun ang kalooban ng Diyos, ay malaking bagay po yun. Para kapag naipaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban, ay madali para sa atin ang sumunod. Kasi kung minsan naman hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos, alam natin, kaya lang, pinipilit pa rin natin ang gusto natin. Hindi na dahil kung minsan sa mabuti yung pinaplano natin, kundi dahil sa pride na natin kundi dahil sa attachment na natin kundi dahil sa naging komportable na tayo at natatakot na tayo na lisanin ang comfort zone natin. Ay, hindi po yan makatutulong sa atin. Tandaan natin, kung minsan ang hadlang sa kabutihan ay hindi lang kasamaan, kundi isa ring kabutihan, pero ating nakakatigasan. Isang kabutihang nakakatigasan natin, kayong kahit alam natin na hindi ito ang plano ng Diyos para sa atin. Sa gayon, hindi na rin nakatutulong yung mabuting yon. Kasi yung pinakamabuti, o at least yung mas mabuti, hindi nangyayari. Dahil ang pinipili natin ay yung alam nating mabuti. Mabuti nga naman. Wala naman ding masama. Kaya lang, mayroon mas mabuti na kalooban ng Diyos. Mayroong pinakamabuting kalooban ng Diyos. Kaya sana, ito yung pagdasal natin sa ating banal na misa, ang maging bukas tayo sa tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
alam naming maikli lamang ang buhay. Kaya sana isulit na namin ito, wag na namin sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan. Tulungan mo kong laging sumunod sa iyong kalooban upang hindi na ako mag-aksaya ng panahon sa pagtahak sa ibang mga daan. Tulungan mo rin po akong mapahalagan ang mga bagay, ang mga tao na gusto mo at inilalaan mo sa buhay ko. Huwag akong magsayang ng panahon ko sa mga hindi mo laan para sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pahalagahan mo ang pamilya mo, given yan. Pahalagahan mo ang pagiging Kristiyano mo, given yan. Pahalagahan mo ang relasyon mo sa Diyos. Yung dalawang yan. Siguradong yan ay laan ng Diyos para sa iyo. Huwag mo papabayaan yan. Pero tingnan mo rin ang ibang mga bagay at tao sa buhay mo. Yan nga ba ang siyang gusto ng Diyos para sa iyo? Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa ayaw man natin o sa gusto, may mga bibitawan tayo para may mahawakan tayo. Kaya siguraduhin natin na mas mahalaga, pinakamahalaga ang ating mga yayakapin, ang ating mga pananatilihin sa buhay natin, ang ating mga pahalagahan. Hindi natin kayang makuha ang lahat. Kaya siguraduhin natin na ang mga mas mahalagang tao, pinakamahalagang bagay o tao na laan ng Diyos para sa atin, ang siyang pahalagahan natin at di natin sasayangin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihahandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisat ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa kami makinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay.
ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring nag-ahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para saan ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan
sala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sana'y tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan na sa landas ko'y hawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at tumasa ka, at tumasa ka, at tumasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa napakalaking tulong na mga binibigay ninyo. Lahat po kayo, mga nagpupunta dito at sa iba't ibang panig ng mundo ng Pilipinas. Salamat po sa inyong generosity. Ang Panginoon na pong bahala na kumantis sa inyo. Dahil po sa inyo, marami po tayong napapagawa ng mga chapels at marami tayong ay bibigay na tulong sa iba't ibang simbahan, parokya, institutions and individuals. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, Here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret.